problem, method of section. So dito sa method of section ay gumagamit tayo ng section. Magse-section tayo. So paano yung sectioning? So for example, naghati ka ng member. So for example ito, gumawa ka ng cutting plane. So i-consider mo dyan, it's either yung left side or yung right side. Sir, paano nagka-cut ng section? So, magka-cut kayo ng section, pwedeng 3 or more, no, na member yung ika-cut nyo. Basta may eliminate kayo na unknowns, no? So, for example, pinapahanap na members. Iba nung una, ng discussion natin, method of joins. So, bago natin makuha tong nasa gitna na to, yung KD, pinagapang pa natin lahat ng member, no, yung joins. No, ang dami-dami natin pinagdaanan. Pero kapag method of section, si method of section ginamit natin, madali na natin masasolve agad yung member doon. No? Paano natin siya masasolve? So dito, gawa lang tayo ng section. So etong section na yan, i-consider mo it's either yung left or yung right. So, ibig sabihin, hinati na natin yan. So, kapag nahati mo na yan, mamimili ka kung anong side ang gagamitin natin. Ano yung AY natin dito? 20, ano? Tapos, dito, RG, 20. So, kapag kinat natin siya dito, ayan, mawawala na tong member na yan. No, magiging imaginary na yan. Kasi itong part na lang yung kailangan natin. Now, may expose na natin yung actual force ni JK, ni KD, tsaka ni CD. No, tapos dito gagamitin natin yung principle of transmissibility. So, kapag mamimili kayo ng side, kung right side or left side, pipiliin nyo syempre yung konti na lang yung loads para kapag magmo-moment kayo, konti na lang yung umiikot. Pero parehas naman sila na tama kung kanan or kaliwa. So dito, alin yung gagamitin nyo? Yung left side, no? Left side na lang. So kapag left side, drawing nyo na lang yung kabilang side or pwede rin naman na sa figure na kayo mag-drawing. Ay, mali. Ayan. So, para makakat na yung section natin na yan. Tapos, again, ang i-assume natin dito is laging tension. No? Paano natin malalaman kung tension? Ibig sabihin, dito sa section natin dito, hinihila niya yung member. No? Tapos ito, hinihila niya din yung member. Tapos ito, hinihila niya din yung member. No? So, for example, ito yung member na kinat natin. So, yung force, hinihila niyang pag ganon. So, yun yung tension natin. Ngayon, anong member to? Yung nasa taas. This is JK. Ito, KD, DK. And CD. Okay? Tapos, ito ay imaginary na lang yung point na to. Ayan. Kasi nga, hindi na siya exposed. Oops, mali. Ayan. Yan na may mga force lang. Ito yung member, JD. Imaginary na lang, no? Kasi nga, ang ginamit na lang natin is yung left side. Ngayon, anong type ng force system to ngayon? So, this is ecoplanar na lang, no? Parang, naalala nyo yung mga force natin na nasa grid lines? Diba? Parang nakaganyan na lang yung mga force mo, ganun. Ayan. Diba? Similar na lang siya. Ngayon, kunin natin si CD. So, paano nyo isa-solve si CD? So, maghahanap kayo ng point. Mas madali, maghahanap kayo. Kapag tatlo pa yung force, maghahanap kayo ng point kung saan magmo-moment.
Sa tingin nyo, saan magandang mag-moment? Sa point A. Kapag nakuha nyo si point A, nag-moment ka kay point A, ano yung mawawalang force? Sino? Si CD, no? Kasi kapag nag-moment ka dito kay A, yung moment arm nito is 0, no? Or magpapass siya dun sa may point. Kaya hindi na siya iikot, hindi na siya magpaproduce ng moment. Sino pa? Si K, ha? AY, no? Hindi na rin ito iikot. Sino pa? Si JK. Ibig sabihin, ano na lang yung unknown mo? Si DK. Tapos si DK, sabi nga natin, di ba, sa principle of transmissibility, naalala yun, yung kapag nasa line of action, kahit saan mo dalhin yung force, equal lang siya, yung component niya din. So, saan nyo lalagay si DK? Pwede bang, di ba same lang naman siya kapag dito nyo nilagay si DK? Asan ba yun? Yung force ni DK nandito, para yung component niya nandoon sa point K. Pwede rin, no? Pero, pwede rin naman na nandito. Kasi di ba ito pa rin na may line of action niya sa point D? Ito yun, no? Para yung horizontal and vertical niya nandito sa point D. Na-imagine? Yung resultant ni DK. Si DKX, magpapass through na din siya kay A. So, ang makikita nyo na lang si DKY. So, ngayon, doon natin siya ilagay. O, ito na si DKY. And then, nandito si DKX. Ano yung slope ni DK? Ito, ano to? 4 vertical, 2 horizontal. So, ang slope niya ay 2, 4, and then 2 square root of 5 ba ito? Tama? Tama? So, ngayon, saan tayo magmo-moment sa A? Summation ng moment at A is equal to 0. Taking clockwise positive. So, ano yung mga umiikot kay point A? DKY. Ano yung moment arm ni DKY? 6, no? Minus 10. Ay, hindi, plus din. Clockwise din kasi pinoproduce ni 10. So, that is, ang moment arm ni 10, 4. Wala na, no? Equals to 0. Ano yung Y component ni DK? 4 over 2 square root of 5 multiplied by 6 plus 10 times 4. Magkano si DK? Negative 7.5. Feel ko naman negative. -7.45. Negative 7.45 kilo Newton. So, yun ang makikita nyo. Same lang naman siya. And then, sir, paano naman yung iba pang member? So, alam nyo naman na ngayon yung member ni DK. So, you have 2 unknowns. Tama? Pwede na yan ng kapag 2 unknowns na lang, pwede ka na mag-summation ng forces horizontal, forces vertical. No? Sir, paano yun? O, ano naman yung slope netong JK? Tama ba? This is 45. Yung angle. Pwede naman 2, 2, tapos 2 square root of 2. Pwede yan. Okay. Pero, again, pwede kang mag-summation ng forces vertical, forces horizontal kapag dalawa na lang yung unknowns. Pwede din naman na mag-moment ka pa din. No? Sir, paano yung moment? So, hanap ka pa rin ng point na kung saan may eliminate ka na force na dalawa. No? So, dito, for example, dito ka nag-moment sa K.
Di ba? Ano yung mga mawawala pagka nag-moment ka kay K? Yung force na 10, si DK, tsaka si JK. Ang iikot na lang ay si CD and AY. No? Pwede rin yon. So, sige, try natin. Moment tayo kay K. Summation ng moment at K is equal to 0, taking clockwise positive. So, ano yung umiikot kay K? Nandiyan dyan si CD. Hindi, ito muna. Si AY. Clockwise. So, we have 20 multiplied by, ano yung moment arm niya kay point K? 4. Minus CD, ang moment arm niya ay 4 din. Equals to 0. CD is equal to 20 kilonewtons. Tama ba? Si CD ay 20 kilonewtons, no? Positive din. Sir, pwede pa rin ba yung ano? Pwede pa rin naman na mag-moment ka. Kunyari dito pa rin, moment ka naman dito sa point D. Ang mawawala na force, si CD and DK. Ang makikita mo na lang na force yung JKY component. So, kapag mamimili kayo, saan nyo ilalagay yung JK? Di ba ang sabi nga natin, si JK, basta nasa line of action, equal yan, kahit saan nyo dalhin. So, sir, pwede ko ba dalhin dito si JK? Dito ko din dadalhin yung JKX? Pwede. Kaya dito sa tuktok, pwede ko ba dalhin dito si JKX, tsaka si JKY? Pwede din, no? Kahit saan nyo siya pwedeng dalhin, basta nasa line of action, no? Yung line of action niya. Ay, bit na bura. Okay. So, saan nyo gustong lagay si JK? Sa A na lang, no? Sige. Para yung X yung makakancel. Pero pwede rin naman dito sa taas, ha? Wala tayong, hindi mali yun, no? This is JKY and JKX. Actually, equal naman yan. Kasi nga, 45 degrees naman. So, saan tayo mag-moment? Sa D. No? Summation ng moment at D. Pero kung wala kayong makita mapag-momentan, no? Huwag mong pilitin, no? Baka mahilo lang kayo na, sir, wala namang makakancel na dalawang force. Saan ako pwedeng mag-moment? Eh di, mag-forces vertical ka, forces horizontal. Tatry natin yan mamaya. Summation ng moment at D is equal to 0, assuming clockwise pass. Di ba? Sa D. So, D. So, ang mga umiikot ay, ito, yung AY, which is 20. Ang moment arm niya ay 6. No, dito tayo. D tayo nag-moment, D. Ito lang, D. So, this is 6. Plus, JKY. So, gamitin na lang natin JK sine of 45. Ang moment arm niya ay, ganun din, 6. Yung weight, yung load, minus 10. Ang moment arm niya ay 2. So, magkano si JK? Magkano? May tanong? Dito natin nilalagay JK, no? Di ba parehas lang? Kung yung vertical, horizontal yung ginamit. $20 times 6. Pa? Negative 23.22 57. 53 pala. 52? 3. 57. Walang tumama. Tama ba? 23.53. 50. Ayan, tama. Ano yung tanong?
Ano yung tanong? Kamukha lang na. Sir, ano sinasabi niyo pwedeng mag-moment na paano pagka forces vertical, horizontal? Ito yung sinasabi ko na pwede naman mag-forces vertical and horizontal. Di ba na-solve natin si DK? So, you have two unknowns na lang. Ito, may value ka na ng DK. So, si JI na lang. E di mag-summation tayo ng forces vertical equals to 0, assuming upward positive. So, ano ni mga forces upward? Si 20 minus 10 plus JI o IJ. Ang component ni IJ is JK ba ito? Ang bura. Oo nga, JK. Thank you. JK sine of 45. Ano pa? Minus, no? Kasi downward si GK. Minus DK. Ang Y component niya ay 4 over 2 root of 5 equals to 0. So, ang una natin na solve na JK is negative 7.45. Minus negative 7.45. 4 divided by 2 root of 5 equals to 0. So, magkano si JK? Si section, madali siya kapag magaling kayo mag-moment. No? Kasi madaling mapili, madaling mahanap. Kung, lalo na pagka may specific tayong pinapahanap, no? Madaling gamitin si section. Magkano si JK? Negative 20. 57 na lang din. Baka sa rounding off lang yan. Ganun pa rin naman. And then, pagka nag-summation ng forces horizontal ka, ganun pa rin yung lalabas mo. Ayan, kunwari, gusto nyo 4 na yung i-cut, ganito nyo siya i-cut. Kasi di ba alam nyo naman na to, alam nyo na din to, so you have 2 unknowns na lang. O, pwedeng 4, pwede rin 5. Basta nga, pwedeng 3 lang yung nawawala. No? 3 yung member na nawawala. Ito, dito, kunyari, nahanap mo si ito. Actually, 0 yan. Kasi pagka nag-movement ka dito, wala na to. So, ganyan si section, no? Mamimili kayo ng member. Kaya, makakita kayo ng mga problems, sabihin nila mahaba. Method of joints yung ginamit nila. And then, pwede nyo i-combine yung pagsasolve ng truss. Pwedeng parehas. Kunyari, method of section yung una yung ginamit. Pwede ka pa rin mag-method of joints, no? Kapag na-solve nyo na. Gaya dito. Since na-solve mo na to, yung member na yan, edi pagka nag-join ka naman dito, masasolve mo na tong horizontal. Tapos yan. Ayun, ganun lang. Ganyan yung section. Sasabihin ko sa inyo pagka may hindi ako magkaklase. Sobrang advanced na tayo kasi patapos na tayo sa module 5. Yung kabilang section, patapos pa lang sa module 4.